Magandang araw mga kapamilya. Sa ating kwentong tampok ngayong araw, ating sasalaminin ang realidad ng kahirapan, hustisya, pang-aabuso at ang paghahanap ng liwanag sa kabila ng dilim. Sa kwentong ito, ating matutunghayan ang isang musmos na biktima ng kalupitan at ang pang-aabuso na sa murang edad ay natutong lumaban sa kabangisan ng lungsod. Ngunit sa ilalim ng bawat linya, may mga simbolo na sumasalamin sa ating realidad ngayon. Sa mabangis na lungsod na isinulat ni Efren Abueg. Si Adong ay isang batang 12 taong gulang na palaging nakikitang nakaluhod sa labas ng simbahan sa Quiapo. Ang simbahan ng kanyang kanlungan, ang tanging lugar na nagbibigay sa kanya ng pag-asa sa kabila ng kanyang murang edad at kalagayan bilang pulubi. Mama, Ali, palimos po. Ang maraming mukhang nagdaraan ay malalamig na parang bato. Ang imbay ng mga kamay ay hiwatig ng pagwawalang bahala. Ang hakbang ay pagpapahalata ng pagmamadali, ng pag-iwas. O ano? 5 pa lamang po, Ali. Di pa po ako nanananghali. O ito, sige, pamanimos ka ulit na lang. Kung may pumapansin man sa aking panawagan, ang nakikita ko naman ay hirap, pandidiri, pagkasuklam. Mabigyan yan, pinaghahanap buhay ng mga magulang niya yan. Madalas ko itong naririnig at nasasaktan ako sapagkat wala na akong magulang. Nasasaktan siya sapagkat ang bahagi ng pangungusap na yon ay utos sa kanya ni Aling Ebeng, ang matandang pilay na kanyang katabi sa dakong liwasan ng simbahan. At halos araw-araw lagi siyang napapaiyak. Hindi lamang niya ipinapahalata kay Aling Ebeng. Ngunit sa bawat panawagan ni Adong, malamig na mga mukha lamang ang kanyang natatanggap. Walang dumadama sa kanyang gutom at ang mga bariyang kanyang natatanggap ay madalas din namang nauuwi sa mga kamay na mapaninlang na si Bruno. Uy, nandiyan ka lang pala, Adong. Nasaan ang pera mo? Bigay mo sa akin kung ayaw mong masaktan. May reklamo? Ang mga kamay ni Adong ay nanginginig pa habang inilalagay niya sa masakim na palad ni Bruno ang salapi. Maawa na po kayo, Mama, Ali. Gutom na ako. Ang kampana ay tumutugtog at sa loob ng simbahan, pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Adong ang pagkilos ng mga tao, papalabas, waring nagmamadali na tila ba wala pang isang oras ng pagkakatigil ng simbahan ay napapasok, luluwa. Natuwa si Adong, ipinagbuti niya ang paglalahad ng kanyang palad at pagtawag sa mga taong papalapit sa kanyang kinaroroonan. Adong, malapit na dumating si Bruno. Biglang-biglang napawi ang katuwaan ni Adong. Nilagom ng kanyang bituka ang nararamdaman niyang gutom. Ang pangambang sumisigit sa kanyang mga laman at nagpapatindig sa kanyang balahibo ay waring dinaklot at itinapos sa malayo ng isang mahiwagang kamay. Ilang 5 bagol ang nalaglag sa kanyang palad, hindi inilagay kundi inilaglag sapagkat ang mga palad ng nagbigay ay nandidiring mapadiit sa marurusing na palad na wari bang ang maninipis na kamay lamang ang malinis. Adong, ay na si Bruno. Tinanaw ni Adong ang inginuso ng matanda. Si Bruno nga, ang malapad na katawan, ang namumutok na titik, ang mainit na ulong pinapangit ng suot ng gora. Napadukot si Adong sa kanyang bulsa. Tinaman niya ang mga bagol, malamig, at ang lamig na yon ay hindi nakasapat upang ang apoy na nararamdaman niya kanina pa ay mamamatay. Hindi ko na kayang magtiis. Hindi ko na kayang magpaalipin kay Bruno. Diyan na kayo, Aling Ebeng. Sabihin niyo kay Bruno, wala na ako. Ano? Naloloko ka ba, Adong? Sasaktan ka ni Bruno. Narinig man ni Adong ang sinabi ng matanda,
ay nagpatuloy pa rin sa paglakad. Sa simula'y marahan, ngunit na makubli siya sa kabilang bakod ng simbahan, ay pumula siya ng takbo. Nasaan si Adong? Hindi ko alam. Naglolo ka ba? Hindi, wala siya dito. Nasaan nga si Adong? Hindi ko nga alam. Adong! Akala niya'y nawala siya sa loob ng sinuot niyang mumunting eskinita. At sa murang isipan ni Adong ay tumindig ang tagumpay ng isang musmos ng paghihimagsik, ng paglayo kay Bruno, ng pagtayo sa Quiapo, ng paglayo sa gutom, sa malalamig na mukha, sa nakatunghay ng simbahan, sa kabangisan mula't mula pa'y nakilala niya ay kinasuklaman. Adong! Ako'y napahindik. Ibig kong tumakbo. Ibig kong magpatuloy sa aking paglayo. Niluluray ni Bruno ang aking lakas na magkaroon ng kapangyarihang mag-imagsik laban sa gutom, sa pangamba at kabangisan. Bitiwan mo ako, Bruno! Bitiwan mo ako! Ngunit hindi na niya muling narinig ang basag na tinig. Naramdaman na lamang niya sa kanyang mukha ang malulupit na palad ni Bruno. At siya ay natulig, nahilo. At pagkaraan ng ilang sandali, hindi na niya naramdaman ang kabangisan sa kapayapaang biglang kumandong sa kanya. Mga kapamilya, ang kwentong ito ay isang paalala na ang mga adong sa ating lipunan ay hindi lamang mga tauhan sa ating kwento, kundi tunay na tao na nangangailangan ng ating pagkalinga. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Maalala Mo Kaya. Ako po si Ira Joy Sadi. Magandang araw. So